kape ka. Pag-usapan naman natin itong si Baste Duterte. Kahapon po mga kababayan, nanumbat. Etong si Baste Duterte dahil sa pagpapalibing daw sa kanyang pagpapalibing daw ng tatay niya kay Apo Lakay. At itong si Pangulong Bongbong Marcos imbis na daw gumante ay iba po ang ginawa. Mga kababayan, pinakulong daw ang kanyang tatay. Ngayon, sa banat po niya sa administrasyon, sinupalpal siya ni Atty. Claire Castro. The palace rejects Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte's claim that President Ferdinand Marcos Jr. had no sense of gratitude following the arrest of former President Rodrigo Duterte. According to Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, having a debt of gratitude should not stop the government from enforcing and keeping its commitments to laws. The younger Duterte on Sunday, March 16, cursed President Marcos for the arrest and detention of his father, who is now facing trial before the International Criminal Court for alleged crimes against humanity related to his administration's war on illegal drugs that left thousands dead. Baste reminded President Marcos that it was his father who allowed the burial of the late dictator Ferdinand Marcos Sr. at the libingan ng mga bayani. Ma'am Charit Madarang, salamat po sa stars But Castro says that Marcos already thanked Duterte back in 2016 when the former noted the latter's efforts in allowing his father to be buried at the Cemetery of the Heroes. Ngayon, hindi po dapat mahinto Okay? ng utang na loob ang tama. pagpapatupad ng batas. Tama. Hindi po dapat traidorin, katulad ng aking sinabi, ang pagpapatupad ng batas, ang pagpapatupad ng commitment with the Interpol. Tama. Hindi po dapat na dahil lang kaibigan o dahil naging kasama, hindi na po tutuparin ang batas at tatraidorin na po ang konstitusyon dahil lamang sa utang na loob. Meanwhile, Castro turns the tables on the Davao Tama naman mga kababayan Unang-una po, kaya nga po ginawa ang ating 1987 Constitution, ang mga batas, it should be applied to everybody. Hindi po dapat selective. Dahil kung selective ito, paano naman yung maliliit na tao? Ibig bang sabihin mga kababayan, kapag malaking tao ka, kaibigan ka, may padrino ka, may utang na loob ka, hindi mo na i-apply yung batas, hindi mo na ipapatupad yung batas. Kaya hindi ko iboboto si Busita Bakit? Dahil sabi niya ganon, walang mangyayari kapag pinakulong o pina-impeach natin si BP Sara Duterte. Ganon pa rin ang problema. Di ba dapat nga ugat ng problema ang dapat nating bantayan, ang dapat natin natutukan dahil sa pagnanakaw, pagwawaldas ng pera na yan, diyan nagsisimula ang corruption. So therefore, what's in it for us Filipinos, mga kababayan, kung gagawa sila ng batas kung hindi rin naman pala nila ipapatupad? 'Di ba? Kung applicable lang pala ito sa mahihirap, di dapat tanggalin na rin yung mga senador, tanggalin na natin yung mga kongresista na yan. Huwag na tayong gumawa ng batas, manahimik na lang tayo. Total, wala naman pala hindi naman pala applicable sa lahat Mayor as she questions if utang na loob was the reason his father appointed Chinese businessman Michael Yang as his economic advisor. Ako, Dahil basta eto malupit na sagot ni Malupit talaga tong binitawan na salita ni Atty. Claire Castro. Kasi sabi niya ganon, kung dahil ba sa utang na loob, kaya ba etong si Michael Yang ay inappoint pa bilang economic advisor ni Digong? Nako, Baste, sapul na sapul ka rito. Yang as his economic advisor. Dahil basta, His father appointed Chinese businessman Michael Yang as his economic advisor. dahil basta sinasabi ito ni Mayor Baste Duterte ng tanong ng utang na loob, ito po ba yung ginamit kaya ng dating Pangulong Duterte nung i-appoint niya ang isang Chinese national Okay. na si Michael Yang bilang kanyang economic advisor? Hindi po ba ito pagtataksil? Dahil isang Chinese national ang in-appoint Tama. bilang economic advisor. Castro is referring to Biruin nyo yun, mga kababayan? Only in the Philippines, only in Digong administration. Kaya lahat ng mga sinasabi mo, Baste, pag-aralan mo muna dahil yung aming PCO press briefer ay hindi nakagaya nung dati, takot. At mga tuta nyo pa ata, yung mga nakaupo dati. Diba? Ako, solid ang evidence. Itong si Trixie, kakampi nila. Diba?
Oh. to Yang's stint as Duterte's economic advisor during his administration in 2018. Apart from the controversy caused by Yang's nationality, the businessman was also linked to the Farmally scandal in 2021. Oo. Farmally is the Naling pa yan sa Parmali pero wala rin nangyari. Di ko alam din kung ano nangyari dito kay Dick Gordon eh. pharmaceutical corporation that was investigated by the Senate over alleged irregularities. Okay. Sa mga nagsasabi na addict si PBBM, ganito lang po sasabihin ko sa inyo. Jeneline Loregas, di ba sabi mo addict si PBBM? Alam nyo talaga mga idioterte kayo eh. Ganito po gawin nyo para malaman nyo kung addict si BBM. Huwag na lang po siya magpa-drug test. Ganito gawin natin. Magpatanggal po kayo ng kidney nyo. I-donate nyo kahit kanino. Kahit ipakain nyo pa po sa aso nyo. Okay? Tapos, bumili po kayo kahit na hindi na cocaine. Diba? Kahit hindi cocaine. Dahil baka hindi nyo naman kaya. Bumili na lang po kayo ng bato. Okay? Gamitin nyo po. Diretsuhin nyo 1 taon na gumagamit kayo ng bato na habang isa lang po ang inyong kidney. Tingnan ko lang po kung mabuhay pa kayo ng within 40 years. Baka 1 taon pa lang wala na kayo. 'Di ba? Ganun lang po. Kasi ang utak nyo, utak biya, mga idiotertes. Ako, yung mga kasama ko, mga kaibigan ko, yung mga nagbablock sa akin, ganyan lang ang sinasabi ko para matauhan ka, Brad. 'Di ba? Patanggal mo yung kidney mo. Ipakain mo sa aso o kaya i-donate mo kung meron ka namang puso. I-donate mo sa ibang tao. Tapos gawin mo, bumili ka ng bato. Kung may kakilala ka, gumamit ka 1 buong taon. Tingnan ko kung mabuhay ka pa ng 40 years. Madadali ka lang doon. Baka 1 taon dire-diretso wala ka na. Pag tinamaan ka ng sakit, mga kababayan, vulnerable ka na. Sigurado. Kaya huwag kayong sabi ng addict, Jeneline. Para gusto mong malaman, subukan mo, ma'am. Kasi si BBM, 1 lang po ang kidney. Okay? Ganun lang 'yon. Huwag tatanga-tanga, huwag kasi nanonood kay Maharlika, huwag manood sa DDS dahil nakakatanggal po ng utak 'yun. Nakakalusaw po pag nanonood sa kanila, lumiliit po parang munggo yung utak ninyo, hindi na po kayo nakakapag-isip. Biruin nyo yung isang DDS nung nakaraang araw, sabi niya, ICC na ang nagsabi, inosente si Digong. Nung pinanood natin, anong sabi? Presume innocent. Yun pala, mga kababayan, sa pagkakarinig ng presume innocent, tiningnan lang yung inosente. Tinagalog lang. Ibuo yun presume innocent until proven otherwise. Diba? Hanggat hindi napapatunayan, hanggat di natatapos yung paglilitis, siya ay mananatiling inosente. Yun po ang ibig sabihin nun. Wala pang guilty verdict. Sabi kayo ng sabi ng addict, eto nga si Michael Yang Mga kababayan, yan, drug lord. Pero inyo, iniimbestigahan ni Ansierto. Mga kababayan, nakikita siya doon sa Domoy. Tapos ang nag-imbestiga PIDEA, wala na siya doon. Hindi siya nakikita. Pinagdadampot yung mga kapitbahay ni Alan Lim, pero yung nakakausap, hindi dinampot. Wala. Sabi nung PIDEA, hindi, wala naman. Di naman siya nakikita dyan Hindi siya nag-i-excess. Hindi siya hindi siya nag-i-exist. Hindi exist. Ano yun? Halatang halata kayo, mga DDS. Huwag kayong magpakatanga. Ginagamit nga kayo ng mga, kahit abogado ng mga DDS nung nakaraan, sabi, meron ng TRO, may TRO na, tulungan nyo kami, pigilan natin si Tatay Digong. Binabala lang kayo, para kayo ang kumilos sila. Ang gagawin nila, papaluin lang kayo ng papaluin para magalit. Pero pinapahamak nila kayo. Eto pa, mga kababayan, pag-usapan ng